Sa totoo lang, dati naman may debate, may away sa mga Senado. Kaya lang masyadong personal ngayon kasi may flood control. Yan. Yan, kaya naging personalan. May pinoprotektahan. Bawat isa, pinoprotektahan ang interes ni Marcos, pinoprotektahan ang interes ni Duterte. Kaya masyadong personal yung away nila. Pero wala namang masama na magbangayan, mag-away. Alam mo, kasi siyempre pagka nagdidebate ka, passionate ka dun sa mga advocacies mo, okay lang yun. Pero ito, talagang may napakalaking problema na dulot itong pinakamalaking korupsyon sa budget at sa infrastructure. Okay. Yan yung nagpapabagsak sa bansa natin. Small insertion, Mami Chu. Kung nga sinabi ko sa iyo, halos lahat ng nakaupo nung 19th Congress involved. 125 billion yung parte ng Senate sa BICAM, Bicameral Conference Committee. Tama. Lahat yan nabigyan. At kung talagang imbestigahan, madali lang eh. So, lahat dapat kasuhan. Magte-take off Hindi, lang. dapat imbestigahan. Lahat? Kasi, alimbawa, for example, isang senador, meron siyang insertion or amendment for a flood control project. Kung na-implement naman ng maayos, bakit mo naman kakasuhan? Correct. Ayun! Kaya nga. May kinalaman. Ang problema lang, mukhang iniimbestigahan lang yung gustong imbestigahan. Okay. Welcome back Thank you, to our ma'am. show. Thank you. Maraming salamat. Thank you for coming back po. Huwag Thank mo you for aawayin coming si back. Kong Rize, ha? Tanungin natin si Kong Aris agad na ngayon nag-abstain kayo sa pagboto sa impeachment kay VP Sara. And now it's now with the Senate as the impeachment court. How do you feel about this? Well, in-explain ko naman, even before the voting, nag-explain na ako eh. I delivered that privilege speech. Sabi ko, I cannot participate in the voting. Why? Because of 3 reasons. One, hindi ako pinayagan na magtanong. It's the first time in the history of Congress na isang congressman hindi pinayagan magtanong sa mga witnesses. Members lang daw ng Committee on Justice. Inalis nila akong member eh. Tapos, Kaya wala kang karapatan hindi daw. So, diba? marami akong mga questions na sa tingin ko na very relevant to determine nung probability nung Pero may case, mga non-members din nagtanong Wala. Hindi Wala pwede, talaga? Hindi pwede. What are the 2 other reasons, Kong? Sabi mo tatlo. Pangalawang reason, alam mo, nagsimula ito lahat noong 19th Congress. Alam naman natin na na-incentivize bilyon-bilyon ng mga flood control projects at yung mga prime movers nitong impeachment na ito, karamihan dyan yung involved. In fact, ang pinaka-prominent na prime mover niyan, si Saldico. Okay. So, noon. Kaya nga, yun yung, karamihan naman, yun pa rin eh. So, at pangatlo, tingin ko, alam mo, martial law baby ako at nakipaglaban ako sa EDSA 1. Nakita ko noon kung paano wini-weaponize yung mga agencies of government like NBI ngayon, yung AMLAC, at pati na yung COA. So, ayoko maging participant dito sa, tingin ko, stage na process. Pero nakapunta sa Senate, nakatawid. Kaya nga, kasi nga, 200, imagine, 257. Mas malaki compared doon sa Pati first. nga yung wala, nakakaboto eh. 2/3. More than More than, 2/3. oo. Palagay ko, pati wala, nakaboto. Kasi, nung una, 255 lang, tapos nadagdagan bigla ng dalawa. Paano nangyayari So how pala do you yun? feel about it? Kasi alam mo dito sa amin, sa Kongreso, pinapayagan naman yung karamihan text lang nakakaboto na. Anyway. Ang galing, Attorney Jess, nakalma ka na ba sa sagot ni Kong Of Urice? course. Actually, napaka-generous and gracious ni Kong for still coming to our show despite some of the spicy words I've said before. Sana hindi niya napanood. Huwag mo na Alam mo, panood. pag hindi naman totoo, hindi naman ako nasasaktan. Well, it's not factual, Kong. It's just my opinion. So it cannot be right or wrong. It was just my opinion. Kasi sanay na naman ako na may mga opinion na pro or against me na Ayun. tingin ko pro, hindi nga totoo eh. Tapos against me, hindi rin totoo. Pero sanay na ako doon. It's part of the game. And thank you so much. Kasi a congressman like you who believes in your own freedom of speech, believes in the freedom of speech of others, Yes. at hindi ako kinasuhan. Pero ito alam mo to si Attorney Jess. Parang si Senator Jinggoy. Nakakatatlo ka na, ha?
Nakakatatlo ka ng kaso. Parang medyo offensive yung Hindi, yung una. comparison Alam mo, hindi naman, paano ako masasaktan eh? Alam mo, 4 na political dynasties ang pinagdaanan ko, ilang presidente, Sa ang loob. nilabanan Yeah. ko. Speaking from experience. Ilang mga EDSA 1, EDSA 2, lahat yan. Galing. So, Kudos ano to na you, ako, Kong. that's part of the game. Kudos. Ito naman sa And Attorney ang Gino. importante sa akin, yung aking objective para sa bayan. Anti-political dynasty. Hindi Yes. lang. Hindi lang. Marami. At lahat. Opo. Anyway, ito si Attorney Jimmy, tumatawid pa para magano na aking weather. Kasi parang Ikaw, nahiya lagi ka na kayo. sa balita. Busy-busy bakit yan. ba? Napaka-busy ilang yan. beses na tinanong, nasaan si Senator Bato? Oh, well, kasi kami, syempre, we accept that as a byproduct of our, being the legal counsel of Senator Bato. Araw-araw po ako tinatanong. Pangilan na, nabilang mo napapaligiran na nila kami. Pero, I say candidly and for the last time and earnestly, hindi po talaga namin alam that is intentional on the part of Senator Bato, and we have no desire to know of his whereabouts so that we can insulate our process of creating his legal defenses in a more or less politicized scenario. Ganda. Okay. On that note, let's start the patok o putok. Headline number 1. Headline number 1. Usapin sa flood control. Nagsimula ng umagos, Senator Jinggoy, kasama na naanod. Ang development na ito sa flood control scam. Patok o putok? Ito, una ko tatanong kay Attorney Mauna na Jess. ako. Oo, kasi sabi ko nga, parang si Jinggoy ka, nakakatatlo ka na eh. Three-peat. Oo. Si Senator Jinggoy, 3-peat na rin. Hindi, talo ko siya kasi ako 5 na ako eh. Ah, 5 na libel cases ko. cyber libel. Pero talo niya ako in terms of the gravity. Oo. Una, putok muna yung patok muna yung ating VTR. Okay. Kasi ang galing nung ating staff eh. Natawa ko dun sa inaanod si Sa Senator flood control. Jinggoy. Yes, pero sa akin, ito na lang sasabihin ko kasi ayoko masyado maging masama. Fool me once, shame on me. Oo. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, makalusot pa siya dito, sino nang nakakahiya? The rule of law, the courts, the judiciary, lahat nakakahiya. Fool me thrice eh. Oo. Pangatlo na niya. Anyways, meron pa siyang second yung case niya. Na-clear siya, pero magbabayad siya, di ba? Ibabayad pa. Yes, mga graft charges. I'm just focusing on plunder. On plunder alone, nakakatatlo na siya. Yes. Kung Rize, lawmaker standpoint point of view, sa ganitong klase na nasabi nga, nakatatlo na to si Senator Jinggoy, sa batas, sa amin, sa House, how do you feel about this, the lawmakers like Saldico, your fellow colleagues there? Hindi, this is the sign of our politics dito sa Pilipinas at yan naman mga sign ng problema natin sa nabubulok na sistema ng politika sa ating bansa at isang malaking yan yung sign ng epekto ng political dynasties. Pero patok yan sa'yo. What do you think? Patok o putok? Bakit? It's not about accountability. Ayan, putok. Putok. Bakit? It's not about accountability. Ito ay laban ng dynasty ni Marcos at ni Duterte Okay. at ng mga dynasty na nag-aagawan sa kapangyarihan. Lahat naman yan, babasahin mo yung 19 Congress 2025 National Budget, halos lahat na nakaupo, involved. So, nagtuturuan to, pero lahat sila magkakasama. Including Senator Jinggoy. Pero naman Including kita kanina, Senator Jinggoy. si Saldico. Pero ba't hindi mo mine-mention si Speaker Romualdez? Saan? Former Speaker Romualdez. Ay, malaki yung kanyang pananagutan dahil siya yung speaker. Okay. Ewan ko kay Jess kung mababanggit niya yun. Kinakasuhan. Ay, binanggit ko. Pinopost ko yun. Ay, nako, si Kong Elise narinig ang chismis. I just have to address it. Sinasabi kasi BBM blogger ako, tsaka Martin Romualdez blogger. But if you... At doon sa petition ko sa Supreme Court, para sa constitutionality ng unprogrammed appropriations, lumalabas doon yung bilyong-bilyong mga flood control projects. na nilipat. From unprogrammed, nilipat sa ay Tama. inaprubahan By ng Presidente. SMR. Hindi.
Pero May inaprubahan ni PBBM. Presidente. Hindi, wait lang. Tapusin ko muna yung sa Martin Romualdez kung kaya ko daw sabihin. Nasa Kaya. vlog ko yan. Ako ang nag-breaking news na may precautionary hold departure order. In fairness, Si SMR. in Balikan nyo fairness. lang. Pwede yan. Naku kasi, mga DDS, pwede nyong i-control F. Magsa-search lang kayo. No? Marunong ba kayo nun? Ha? Alam nyo ba yung mga technicalities? Search nyo lang yung Facebook ko. Hindi Ano kami yun? marunong mag-laptop. Attorney Jimmy, ikaw, patok o putok? Siyempre, putok. Ang una pong putok, no, is yung graphics natin. Pero wala namang masamang tinapay sa, no. Pero kasi, hindi accurate. Hindi naman iyakin si Senator Jinggoy. Hindi siya na aanod dyan, no. And this is not in his defense. It's just a poor characterization of him. Pangalawa, you cannot insulate or isolate this, no, itong kaso against him, yung flood control. Dahil sabihin na nating may kinalaman siya dyan, halos lahat naman ng lawmakers may kinalaman at one point or another sa flood control. Ang tanong kung may korupsyon. Pero yung dapat nating makita, 7 senador po ang kakasuhan ngayon, lahat from the majority bloc. That should be suspicious even to the DDH. Kasi kung 7 Teka senador... muna, sabi mo, ano DDH? diehard Duterte haters. Kasi kung 7 senador na po, kasi kung isa, okay. Kung dalawa, okay pa. 7 senador po ang kakasuhan para hindi na po sila makabuo ng mayorya. Can I ask a it's question, Attorney political Jimmy? for me. Is it a matter of politics or is it just really na baka ang mas may kasalanan, with all due respect to the majority bloc, ay galing sa kanilang bloke? Okay, so ito Nagkasama-sama lang sila. So ito ang Yes. challenge ko yan. Flood control yan. Bakit hindi ituloy ang Blue Ribbon, intayin ang resulta para equal protection? Kung may mahanap mang guilty na isa, guilty lahat. Sa minority. Oh, minority or majority, congressman, senador, contractor, lahat din. Ito, I agree. may I agree. balita ako, may good news ako I kay agree with Attorney that. Jimmy. Halimbawa, lumipat yung mga may kaso, lumipat sa Majority. minority. So, Oh, yeah. minority, kakasuhan po ba? Oo, mawawala ba? Bigla Teka bang nga. may affidavit of Hindi, desistance? hindi, wait. Ang tanong ko sa iyo ko nga, ako ang punto ko kasi was, kung madaming kinakasuhan sa majority, is it coincidence or politics? Or is it sila talagang may kasalanan? Oh yes, from the, Well, ako, ang tingin ko nga, sinabi ko sa iyo, halos lahat ng nakaupo, nung 19 Congress involved, Oo. 125 billion yung parte ng Senate sa Bicameral yeah. Conference Committee. Tama. Lahat yan nabigyan. At kung talagang iimbestigahan, madali lang eh. So, lahat dapat kasuhan. magte-take off Hindi, lang. dapat imbestigahan. Lahat. Kasi, alimbawa, for example, isang senador, meron siyang insertion or amendment for a flood control project. Kung na-implement naman ng maayos, bakit mo naman kakasuhan? Correct. Ayun. Kaya nga, kaya nga. May kinalaman. Ang problema lang, mukhang iniimbestigahan lang yung gustong imbestigahan. Okay. Diba? Ano naman, Yun, lady yun naman, ang problema. can the Yes. lady speak? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First, the good news kay Attorney Jimmy, kasi ito, pinupush niya nung pa yung 18 Marines. Kanina, in-announce ni Senate President Alan Peter, Yes, kaya tano yes. sa live Ayun. streaming niya. Mag-hearing na sa next Thursday, Yes, June 4. ang Yes. Senate Blue Ribbon Subcommittee Yes. headed by Senator Marcoleta. Yes. And I'm pretty sure, yung 18 Marines mo, ipapasok Will be niya. witness. Opo, at ito po ay tagumpay po ng taong bayan at ang kinabukasan po ng Pilipinas. Totoong-totoo po yan galing sa puso. Kasi po, kailangan natin malaman talaga kung paano tayo ninakawan. Hindi lang ng isa, hindi pwedeng si Jinggoy lang. It's unfair. It is Yeah. against the basic tenets of law. Yun ang sinasabi mo, di ba, na hindi lang nag-i-end yan kay Speaker Romualdez. Yes. It goes all the way sa Malacanang. And the ombudsman should exercise restraint. Ma'am, sa tingin ko naman, makasabat ako dyan. Alam nyo, pagka nag-imbestiga yung Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson, ang punterya, yung mga Maka-Duterte. Pagka naman nag-imbestiga yung kay Marcoleta. Marcoleta, ang punterya, yung Maka-Marcos. Administration. Bakit naman ang nagpanukala na ng priority legislation niya, si Presidente Marcos, sabi niya, mag-create ng Independent People's Commission na pinag-overtime kami hanggang gabi, pagkatapos biglang pinatay. Ang bill. Hindi pa pwede ipakita ang resulta. So, ibig sabihin, itong lahat na ito, politika lang to ng Marcos at Duterte. Okay. Ngayon, ano ang problema nating mga Pilipino? Dahil dyan, sa politika nila, 7.2 ang inflation rate. 2.8% ang GDP ng first quarter at ang projection for 2026, 4.1% ang GDP natin. Anong masama dito?
9% ang average increase Ideal, oo. ng Ideal. ating loans, borrowings every year. Ngayon, nasa 18.5 na. Yeah. At ang projection, 22 billion o 10 billion na mauutang ng Marcos administration. Hindi ito yung geopolitics problem sa Middle East. Bakit? Yung mga katabing bansa natin naka-recover na. Okay. Ikakat lang kita, Congressman, ha? Kasi gusto kong balikan yung political dynasty mo na i-relate ko lang sa Game of Thrones. Parang ang mga dynasty nga yung sinasabi mo, doon sa Game of Thrones, the winter's coming. Pero si Ombudsman Remulla, sinabi niya, sa summer ay Mag-iinit. mag-iinit Ang dahil sa tag-init. marami pang kaso. Sino mga hula mong kakasuhan? El Nino. After Senator Jinggoy. Well, sa tingin ko, kasi si Ombudsman Remulla, politiko eh. Very Oh. close to the Marcoses. So, ibig Former sabihin... Justice Secretary. Hindi, saka, ibig sabihin, paano niya papanagutin? For example, si Secretary Pangandaman, siya pumirma lahat ng mga SARO. But she has a pending case. Yeah. May mga nag-complain, may nag-file. Oh, For pero your nga, information, yeah. Bakit gano'n? Basta malapit sa Malacanang, mabagal. Hindi pinapatawag. Di ba? For example, yung dalawang Bersamin. Kung Egay, ako, with your Pangandaman, indulgence, narinig ko ang mga arguments mo, politika ng Marcos, politika ng Duterte. With your indulgence, ako, what I can say is, just because we prosecute one for now, does not mean we will not prosecute the others. Yes. It's correct. Pero mas It's importante, correct to call importante yung nakaupo. Bakit sila may hawak ng pera eh? Ayan. Sabi. out. So you're saying Ombudsman will not do it? Okay. I don't think so. Yeah. On that note, If he proves you wrong? yes. Then, Let's- luluhod ako sa kanya. Let's go to headline number 2. Yun nga sinabi ni Ako, tupa lang yan, ha? Sabi ko, baka mauna pa tayong Toby makulong, ha? Eh, bakit siya ganun? Sisimula na sa katapusan ng Nobyembre. Hindi na ito confirmation. Confirmed na. Anong say ninyo? Patok o putok? Yeah. Hindi ko nabasa. Yung sa ICC, ito ICC magandang naman. tanong. At maganda. Oh. Sa ICC, nagkaroon na ng November 30 ang trial ni former President Rodrigo Duterte with his new lawyers. Is that a good news? Attorney Jim, ikaw muna yun ko. Patok o putok? It's ganyan lang. Kasi sa totoo, I've always challenged the jurisdiction issue and I really pray humbly before the Supreme Court. Although hindi po tayo nananawagan, ha? Prayer lang to na sana ma-resolve na yung jurisdiction issue on our end. Kasi pagdating po doon, wala na talaga tayong hawak dyan sa issue na yan. So the trial should just proceed, but you have to remember that the quickest case resolved by the ICC was 8 years. Okay. So, ano pang pagmamadali ang gagawin natin? Baka buhay pa kaya si Pangulong Duterte. 80 years old na yung matanda. Anyway, balikan kita. Tanungin mo na si Congressman Erice. Patok o putok? Well, sa akin, dalawa rin eh. Dalawang Ano sir, patok o putok? dalawang point of view. Parang kami pareho middle lang kami. ground, Bakit? middle ground. One, alam mo maraming namatay nung war on drugs. Yeah. Sa Caloocan, mga Lalo na. collateral Oo. damage. Sa Caloocan. Di bali yung mga, Yung palagay Kian, na natin, di bali yung Kian, mga di ba? pusher, di bali. Pero merong, sa violent war on drugs, subok na yan sa buong mundo, hindi yan effective. So, Amen. kaya nga ang sabi ko, naniniwala ako sa karma eh. Pero nakita ko rin, mali rin yung procedure ng gobyerno. Meron ding karma, hindi na... Di ba? Pero ganun eh. Pero It work tingin both ko, ways. both ways eh. Tingin ko mali yung procedure dahil in a bigger picture, parang mali naman na yung mga Pilipino, lahat ng papadala mo sa dahig, sasabihin mo, hindi mo kaya i-prosecute. Yes. Di ba, parang inaamin mo yung justice system mo. It's not working. It's Mali. not functioning well. Yun. Pero merong tinatawag na karma kasi nga sa Pilipinas, aminin natin, napaka-maka-impluensya ng mga Duterte. At baaring ito ay nangyari dahil nga dito sa napaka-impluensya niya at pati si Presidente Marcos natakot sa kanya kaya siya pinadala sa dahig. Kasi kung hindi takot si Presidente Marcos, dapat dito na siya pre-prosecute. Tsaka yun ang stand niya originally, di ba? Okay. Attorney Jess, patok o putok? Siyempre, patok na patok, forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the
majesty of international law at work. I've already said that before in an episode here in Politico Talks. But what I have to say is, hindi to politika ni Marcos or politika ni Duterte. Ito ay politika ng taong bayan at ng crimes against humanity. Meron siyang ginawa, kailangan niyang panagutin. Hindi ibig sabihin hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. With all due respect to the congressman and to my dear friend, Attorney Jimmy Bondoc, lagi nilang sinasabi, the courts are functioning. And of course, yung ating Supreme Court justices, with all due respect, may dalawa sa kanila, sinasabi, the courts are functioning, we are able, etc. That is not what complementarity says. Complementarity says the state is unwilling or unable. It doesn't say courts. So even though courts might be functioning and are able, it doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports fake? So the justice system is more than just the courts. That Because is what... President Marcos enabled him during that time. Nagkalaban na sila. So, hindi niya siya Yan ang pikit ko. lahat ng mga kasama ni President Duterte. Uniteam. Uniteam. Sila nag-enable. Yes po. Di ba? So Eh, it's not- nag-break up yung unit team eh. Hindi siya... Pero ngayon sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung political. presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chel Jokno sa oral arguments ng Supreme Court asked for the autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. Si So, Attorney anong Jimmy. ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, marirecreate May question to you. marirecreate sa ICC? No. Sila Cañas and Matobato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threat sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato flawed. nakakatago. Ibig sabihin, the Bakit President of the Philippines Bakit cannot nakakatago? guarantee the safety of Bakit these nakakatago witnesses? si Bato? Teka. Before I call you out of order. Sorry. Okay. Si Attorney Jimmy, anong sentiments mo naman dyan? Hindi, nakalimutan ko na yung tanong eh. Hindi, Trial. ako, The trial of President Duterte. pero ako, di ba, bago na yung lawyers ni Pangulong Duterte, na-believe ka ba na suddenly na, kasi originally, hinihingi nila, December 30 ang trial. Pero kailangan, ma-examine siya uli. Yung kanya, di ba, matanda na nga. Di sina Kaufman, Pero natalo na. they ruled already na Yeah. he was fit to, to stand Hindi. trial. Kaya ang nangyari, naging November 30. Maganda, mas magaling bang mag-negotiate sila sa ano? Yeah, but it's a small win, but it's too small. Dahil para sa akin talaga, the only win that we should be waiting for is really the Supreme Court decision. Yeah. A little comment on the unwilling and unable na yung ating judicial system. I really just have to disagree because there were no attempts at filing eh. Ganun kasimple, walang nag-attempt mag-file. At yung mga sinasabi nilang deleted, that's one of many. Ang dami pang pwedeng tumistigo dito. At hindi naman dadami ang testigo. Pag lumayo tayo sa dahig, mas konti ang testigo doon. Kaya ang nga nagiging evidence doon, articles eh. Mga news articles and pronouncements. Sila nga nagsabi na parang napakadami naman yata ng mga speeches na ito na gagawin nating evidence. Ano? Oo. May maganda pang may magandang development, Attorney Jimmy. Kaya nakikita nyo, emotionally and politically, nagdidebate kayong Of dalawa. course, of It course. reflects That's the okay. Filipino nation as a whole. That's Ngayon, ang okay. may suggestion yung lawyer yata ni Pangulong Duterte, na yung sa ICC naman, para naman maintindihan ng mga madlang Pilipino, magkaroon ng Tagalog translation. And Yung Bisaya. Whatever na maintindihan ng Pilipino. Di ba magandang balita rin sa inyo? Okay lang. It's too small an issue for me to comment on. Para sa akin lang talaga, sana we pray for the Supreme Court decision. Kasi let's now see. Pag nagdesisyon tayo on our own competence, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng global community. Attorney Jimmy, Mami Chu, I have to ask Last. Attorney Oh, yeah. Jimmy. Sabi ko na, hindi Kung- mo mapipigil No. Yung when you say walang nagkaso, may kaso dito ng unconstitutionality ng Oplan Tokhang. That was... Yes. But nag-oral arguments. not on the The EJ ICC. case, Yes, but my and point is, Crimes Against Humanity, and this is 9851. with all due respect to the Supreme Court, they have not issued any decision yet on that. The fact that we have not issued a decision on the constitutionality of Oplan Tokhang maybe also shows that the political power of this Duterte and the Duterte Hindi, family is so overwhelming. But they have May- not even decided on our case, which was... Precisely. Okay, and I okay. agree on that. Yes. That they should decide. Gentlemen, may I have the last word?
Yes, Attorney Mami Chu. Dahil Judge. ang inaasahan ni Attorney Jimmy ang Supreme Court mag-rule. Pero pag once na-rule ang Supreme Court, Duterte trial is already ongoing, hindi na mapapabalik. That's my last word. But at least So, for Bato and yes. Senator Bongo, the future. may Anyway, benefit. let's go to headline number 3. Headline number 3. Senate Majority versus Senate Minority. Hindi magkasundo kung ano ang priority. Ang image ng Senado ngayon, patok o putok? Tanong kayo muna kay Congressman Erice kasi mas maraming numbers no, 317 House members. Is that patok o putok yung minority majority? Sir, Congressman. Alam mo, Putok? mahirap kasi, ayoko mag-comment kasi Middle may ground? parliamentary courtesy. Hindi, Ayun. sa House nga, nire-relate ko sa House. Yung majority and minority. Hindi, kasi sa House, walang problema kasi super majority. Yes. Even the minority is also majority. And that I agree. I agree with you, Kong. Super duper majority. Ito nga, yung maganda example si Kong kasi nag-abstain siya, di ba? He lost his House Deputy minority position, di ba? Hindi, ano pa yun? Senior. Senior Deputy, deputy. Minor. Pero Oh, yeah. Kong, Hindi, I lost my position because I was doing my jobs as a provider of check and balance. fiscalizer. Tapos, yung mga nag-vote ng no, sa isang natanggal. Tatlo yata ang una ngayon. Kanina may in-announce na natanggalan ng chairmanship o vice chairmanship. Ano ba latest chismis mo nakarating sa Yan isa? ang problema kasi sa sa mga sa sistema natin ngayon, multi-party system, walang party loyalties, kung sino yung presidente, doon sila lahat kasi mawawalan sila ng pork barrel. Pero kung I have a question on the fake minority, with all due respect, so fake minority ba si Congresswoman Laila De Lima? Well, hindi naman. Kaya lang, alam mo, ang problema kasi, parang hindi maliwanag eh. Hindi maliwanag ngayon. Kasi sa minority, may galit kay Duterte, merong maka-Duterte. May maka-Marcos, merong hindi maka-Marcos. Okay. Kaya, may makabayan black, may liberal, may akbayan, may iba-iba yung Okay. iba-iba yung. Kasi nga, ang nangyayari dyan ngayon, para makabuo ng minority, instead na yung kung sino yung lumaban, dati kasi ang rule, kung sino yung lumaban na speaker, yung natalo, yun ang Automatic. Yes. automatic. At Minority lahat ng bumoto sa kanya, yun leader. ang, ngayon hindi eh. Para masiguro ng majority na kontrolado nila yung minority, ay magbobotohan muna. Pagkatapos lahat ng mga hindi bumoto sa speaker, yun ang magko-comprise ng minority. Tapos magbobotohan sila. So, pwede magpahiram. Kasi May planted. may Planted majority. Tatanong ko si ating Attorney Senator Jimmy. Yon. Sa Senate context naman, Talo nga eh. patok o putok? Ano nga ba Image. yung tanong ulit? Yung image, What no? is the image of the Senate? Sa akin kasi, hindi totoo na pangit ang image ng Senate with regard to their actuations. Kasi po, designed naman talaga ang Senado na mag-away. Wala namang problema na mag-agawan sila ng majority seat. Walang problema. Isa lang po ang naiiba ngayon. Ano? Kinakasuhan. Yun ang naiiba ngayon. Kasi kaya nagkakaroon ng doubts pati sa business community and all that. Kasi nagkakaroon na ng elements of mga vices of consent, no? May vitiation na. Kasi dati, nag-aaway naman sila in Riles, Yeah, sila debate, Miriam. Wala namang intelligent, problema mag-away. discussion, Nag-aagawan ba sila ng majority seat dati? Of course. Lahat naman ng minority gusto maging majority eh. Pero yung kakasuhan mo, 7 are not coincidental, and that is what is bad about the Senate now. They are not ruining their image. Someone else is. Okay. Attorney Jess, patok o putok? Ang image ng Senado, patok or putok daw. So sa akin, syempre, putok. Ibig sabihin, negative ang image. Yeah. It's the first Senate majority na may scripted Senate shootout that is borne out by the facts. I Meron object. tayong isang senador. Of course, we will agree to disagree there. May isa tayong senador, bawal sigawan. May isang senador, kailangan laging kamustahin. May isang senador, nagtatago. Lahat yung Senate majority. So, yung dating riniklamo sa akin ng disbarment ni Senator Chis Escudero na worst Senate President, Alan Peter Cayetano, worst Senate majority, ang majority ngayon, Duterte majority, worst Senate ever. Okay. Rejoin the Attorney Jimmy. Opinion na yan eh. Wala na akong Yes, magagawa no, kung hindi mo gusto. Yeah. Ang sa akin lang is, this is the first truly independent majority. Kasi they're not on the side of the admin. Do we not at least want that check and balance in our government?
without this independent majority, hawak na po ng administrasyon ng buong bureaucracy ng gobyerno. Okay, teka muna, Meron Congressman. akong may sasabihin ako dyan. Ito, alam mo, ano nangyayari sa bansa natin? Parang labanan ng Crispa Toyota noon. Diba? Kahit na manuntok si Jaworski. Jaworski ng referee, Oo. kampi pa rin yung mga Toyota. Kahit na mali na yung ginagawa. Kahit may laglagan sa Crispa, kampi pa rin yung Si- mga si Atoy ko, kung si Atoy tinalapak. Ganon, Philip ganon, Cesar. ganon. Kaya lang, hindi natin na-realize dun sa image ng Senado ngayon, whether majority o minority, ang tama nun sa ating mga ordinaryong Totoo Yes, yan. yes. Totoo dahil yan. bagsak yung ekonomiya natin. Yes, yes. Dahil reflection yan ng gobyerno natin, yung investors' confidence, talaga masisira. Ito tatanong ko kay Congressman Erice. Kasi he respects interparliamentary courtesy. Yes. Sino kakampihan mo? Si Attorney Jimmy o si Attorney Jess? Wala. Wag, Kaya wag. si Attorney Jimmy, kampihan mo kung may atraso ako sa iyo eh. Hindi. Wala kang atraso. walang ganun. Ano mo, ako hindi ako nagagalit. Bakit kamo? Kasi ang objective ko na yung aking advocacy, kahit na magkaiba kami ni Attorney Palsis, baka sakali sa bandang huli, maniwala siya sa akin. Anti-political dynasty, naniniwala Ganun ako. din si Attorney Jimmy, baka sakali na maniwala sila sa akin. Ang importante sa akin, consistent ako na hindi ako Duterte, hindi ako Marcos, liberal ako, at maliwanag yung mga kung bakit. Yung hindi ako galit sa Duterte, may mga policy differences kami na fundamental, kaya hindi ako pwedeng sumama. At may Klaro. policy differences ako sa Marcos na hindi rin ako pwedeng sumama. So I would rather stay doon sa Liberal Party dahil 1988 pa lang, liberal na ako. Kaso wala pa kayong kandidato kung wala pa, Lenny wala na, kami. meron na ba? Lenny, Alam mo, Mamaya natin pa Hindi, kasi rin. mamaya daw pag-usapan Ay, ng sayang kandidato. naman, sasagot na eh. hindi din ako Duterte, hindi ako Marcos ha. Baka muna. ng mga tao, Marcos ako, Lenny ako. Tatanong ko kay Congressman Erice. Sige. Kasi sa Senate, nag-walk out yung solid 11. Okay. Sa House, maski mag-walk out, walang effect, di ba? Sa dami nyo doon. Wala. Alam mo, ang ginagawa ko doon, kasi yung minority naman, may mga karapatan. For example, dahil masyado silang confident, kahit na may pinag-uusapan, magbobotohan, wala na yung marami. Oo. So ako yung tagatawag ngayon ng quorum. Ayun, quorum ko. Oh, yeah. Sino ba daw kang kandidato nyo sa 2028? Wala pa. Kasi, Pero alam mo, narinig ko si Mario napaka-volatile. Rojas ang nana mo eh. Napaka-volatile nung situation. At tingin ko, Correct. after ng trial, Impeachment. at whether kung ma-impeach, merong ibang development na mangyayari, kung Ma-acquit. nako, Iba din. may iba din. Kaya sa palagay ko, nag-iintay lahat. Pero ako, sinasabi ko sa mga tao, huwag natin tingnan kung sino yung malakas. Tingnan natin kung Sino yung tingnan qualified? natin kung sino yung qualified. At Amen. kung may babaguhin tayo, hindi yung, parang ano yan manok at load. Para sa akin, ang dapat na maunang baguhin yung kaisipan ng mga mamayan sa tamang pagpili. Kaya nga sabi ko, nung I spoke last Monday sa aking press-ona speech, sabi ko, tingin ko, sa 24 months, wala nang legacy projects na magagawa si Presidente. Sa tingin ko rin, mahirapan nang i-reverse yung economic situation natin in 24 months. Pero may magagawa siya, political reforms. Okay. For example, yung Huwag mo naman ituloy, Congressman, kasi pag-uusapan natin yan sa pagbabalik natin about walkout, na konektado sa impeachment ni Bibi Sara, sa muling pagbabalik ng Politico Talks. A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors Corina Sanchez Rojas, At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. and Pinky Webb, Magandang gabi, ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa. live in your city. The Billionario News Channel North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World. Supported by
PNC, the Billionario News Channel. We are everywhere. Politico Talks, i-comment na ninyo ang say nyo sa politika dito sa nagaganap sa Senado. Ang question natin yung naiwanan natin kay Congressman Irice, ano yung gulo sa Senado at kung saan pagpapatalsi kay Senator Soto as SP, ang mga kaso dumarating kina Senator Jinggoy, Padilla, even Robin Hood Padilla, si Marcoleta, at dahil sa magaganap na impeachment trial ni BP Sara, ano po ba ang, di ba naguguluhan ang House sa busy-busy ang Senado sa mga ganung mga bagay, samantalang ang House ay wala na halos na kayo ginagawa, di ba? Kwento mo nga, tapos na kayo, lahat. Nasa Senado na, naipasa na lahat. Yung sa impeachment, you mean? Hindi, yung mga bills na mga priority. Meron pa rin naman. Pero ibig sabihin, generally speaking, wala nang magagawa yung pamahalaan natin kung hindi talaga magkakaroon ng genuine political reforms. Tingin ko, yung economic problems natin ngayon, yan ay nagbuhat doon sa problema natin sa politika. Yung sistema natin may mali. Kaya nga sabi ko sa aking speech, nakikiusap ako sa presidente, wala kang magagawa na ibang paraan pa, siguro, yung sa successor mo, ihanda mo na. Paano? Paano ihanda? Laging pinag-uusapan yung revision ng 1987 Constitution. Dapat ngayon pa lang sinisimulan na yan kahit na hindi siya ang mag-implement para meron na siyang maibigay dun sa successor niya na early on the first year of The next president ma-implement ito. Kasi Pero nga, middle term marami na siya talagang, eh. marami talagang problema sa Constitution natin. Yeah, economic nga. Pangalawa ka ako, bigyan mo naman kami ng bigyan mo kami ng mga mas maayos na mga leader sa susunod na after 2028. Paano? Electoral reforms. Yes, marami Sabi yan. ko, one, dapat sa presidential, vice presidential, lahat ng mga major positions sa executive, dapat requirement, mandatory, pag hindi ka sumipot sa debate, para magkaroon man lang ng consciousness yung mga tao. Pag hindi sumipot sa debate, disqualified. Election debates. Dapat Hindi at ba least constitutional problem yan dahil wala siya sa requirements sa ano? Hindi, kaya nga may batas na i-require lahat ng mga kandidato para iangat natin yung kamalayan ng mga botante. Kasi ang dami natin sinasabi na, paano yan, mga bobotante, bakit hindi tayo gumawa ng mga reforms para ma-realize natin Mag-baby ito. step muna tayo. Pangatlo, ito ang Sige, pinaka-importante. Alam mo, hindi ako naniniwala na gaano man nagkasakitan. Ng loob. Ng loob. O nagkabardagulan. May mas importante dyan sa away. Ano yan? Yung kapakanan ng bansa. Yes. So bakit hindi pangunahan ng presidente, ikaw ang presidente, yakapin mo muna lahat o gumawa ng commission para panagutin lahat. Pero dapat parehas ang laban. Baka Pero kasi Teka muna. pagyakap kung ikulong tas dalin sa Hague. kaya nga. Kailangan dito ng sincerity ng ating Pangulo kasi siya ang leader. At Teka. siya rin ang at stake dito. Bakit? After 2028, Babalikan he will be siya. judged. He will Yes. be judged. Oh. Di ba? Yes. Ano ba to? Failed presidency? O, teka muna. Ngayon, ngayon, makikita mo yung state of economy, state of politics. Para sa akin, the buck stops with the president. Yes, we agree with you. I cut you short dyan kasi gusto ko ipasok yung nasasabi mo na yung presidente, pagsama-samahin mo nag-aaway. Di ba may LEDAC nga kayo? Legislative Executive Development Advisory Council. Ando doon yung mga congressman, ando ang senators, ando ang cabinet members. That is a good venue. Yung LEDAC, magkakakampi yun eh. Walang opposition doon. Walang And opposition if we doon. always doubt those things, and it's already constitutional. Hindi, wala talagang opposition doon. Ang sabi ko, yung sincere opposition. For example, the whole Senate, the whole Congress, minority and majority, or kahit ano pa. And even the Vice President. Bakit hindi? Ba't Isali nyo yung Vice President. Bakit hindi Pag mag-usap? in-invite ba, sisipot ba? Kung makikita ng mamamayan kung kung sincere yung invitation, kung sincere yung objective, yung rational ng presidente para kahit papano maibsan yung kahirapan ng bayan natin.
di yung hindi sisipot doon, yun yung Huhusgahan. ng mamamayan. Di ba, I'll go back to my original, let's go to baby steps. Di ba sa Senate ngayon, nagkakagalo doon sa online voting. Sa House, meron kayong dati yung sa... Hanggang ngayon, Ayun, online. oh. Pero ngayon, di ba, in-announce kahapon ni Speaker, let's go back, nilift na niya yung work from home. Lahat na kayo, on-site kayo sa House. Wala na yung mga ganyang Di, online. alam mo, kami sa minority ako, kung ganun ang gagawin, di laging ma-adjourn, walang quorum eh. Physical presence. Actually, yung voting namin, nung isang araw, nag-voting kami, third reading, makita mo, wala pa itang 50 yun nandun eh. Paano na-approve yung mga So, yan? text lang. Tinatanong na voting? kami, halimbawa ako, kung Egay, bukas may tayo, may Botohan. botohan. Anong boto mo? Di i-record na yun. You mean to say, maski wala yung directive ni Speaker na on-site na tayo starting June 1, Monday. Di ba meron pa nga sinabi na parang pagka-absent, walang bayad, no work, no pay? Oo. Natuloy ba yun? Natuloy ba yun? Hindi naman eh. Attorney Jimmy, what can you say on that, Yun pong mga dating resolusyon na sinubukan nilang ipasa na i-allow ang online participation halimbawa ng isang partikular na senador, De Lima, Trillanes, etc. Right? Were rejected. proposed, but they were proposed for a particular senator. Yeah. Ito pong pinapapasa ngayon is for any senator who finds themselves in a situation where they cannot participate despite their willingness to do so. Ngayon, para sa akin po, this is the best way to preserve the independence and integrity of the Senate. Bakit? Hindi man kami sang-ayon ni Jess, halimbawa, dun sa mga kinakasuhang senador ngayon. We agree na there is a big chance na politicized yung mga kaso na yan. Chance lang. Okay? Pwede namang totoong guilty sila, pwedeng politika lang yan. Yes. Kung politika lang yan, ma-prove na politika lang yan, at least kung may online voting, hindi po na-affect yung capacity nila na maging senador at bumoto. It preserves their integrity at hindi mangyayaring tinatawag na pride spurge, which is yung nangyari ng 1648 na yung mga pinapasok na ho yung mga Senate para hindi makaboto. Okay. Attorney Jess, what's your thinking on that online voting? Online participation, pwede. Kay Congresswoman Laila De Lima, nung senador siya, she was proposed to participate. Not to vote, but she was denied. So, sa akin lang, to be consistent, it should be denied now. But, if it was allowed, okay sa akin online participation. Online voting sa akin, questionable. Lalo na kung sa impeachment trial. Yeah. Ang senator judge is a judge. Sa courtroom, bawal absent ang judge. Kailangan nandun siya to personally see the demeanor, the words, the language, etc. So sa akin yung online voting, kung impeachment trial lalo na, I think that's unconstitutional. Saka yung impeachment trial is not a legislation. Yes. Para sa akin yung impeachment trial, dapat nandun lang yung pwedeng bumoto. Okay. Pero pagdating naman sa legislation, Yes. kasi they are not unless proven otherwise, hindi naman pa naman sila convicted. So dapat wag nating sayangin yung kaya sila binoto ng milyong mga mamamayan dahil merong silang pinangako at may inaasahang ang mamamayan sa kanila ng mga legislation, mga pinaglalaban, advocacies. Ngayon, kung hindi makakapag-participate, hindi boboto dun sa mga advocacies na yan, ang dinideny mo, hindi sila. Demanded. Yung mga bumoto sa kanila. Te-take up lang kay Attorney Jimmy yung sa... So we agree there, Sorry, Mami Chu. I just have to point out, me and Kong Elise agree. Yeah, oo. Ako naman wala kasi, para sa akin, kung ano yung tama, doon ako. So wala din akong objection sa mga non-legislative procedures. No, pero question, dun sa mga... attorney, trial, impeachment trial, online voting okay? Hindi, Or no okay lang sa akin hindi. Na hindi sila pwede. Okay. Bakit? Una sa lahat, even politically, hindi pa rin naman sila makaka-16 eh. Okay. So that's not the point of this eh. Okay. Ang Pero- point natin, yung makapag-participate sila in their legislative function. Yes. Ay, itong te-take up ko sinabi mo na, tamo, nawala tuloy sa isip ko. Sorry. Daldal mo eh. Attorney Mami Chu, sorry po. Sige, Judge Mami Chu. Ano tayo? Stick to the script. Hindi, yung kaibigan natin si Senator Robin Hood Padilla, Apo. Ayun. na force majeure, na future application, hindi lang kay Senator Bato yung voting na yan. Pero yun nga, ang question nila, rules. You are violating the rules because kailangan idadaan mo na sa Committee of Rules. Ayun. Hindi naman na-close ang mind nila. Basta idaan lang sa proper procedure nila. It's not true because there's a committee of the whole eh.
Ang No, ini-invoke wala, nila, wala. hindi, Wala. ang ini-invoke nila is another section. Rule But 136. Yes. No, yun yung applicable. Kasi sa section 136, Yeah, hindi yun na yung po pinag-uusapan yung dumadaan sa rules na ano. Basta meron lang 1 day in advance na ipresenta na yan dun sa plenaryo and pwede na nilang pagbotohan. Pero kailangan din ng pagbotohan yung pagdedeclare ng committee of the whole. Wala rin nun eh. Yes, pero pwede sila, basahin niyo po yung section 136. Basta na-presenta na po 1 day before, pwede na nilang pag-usapan yung pag-amend ng rules. Pag-uusapan pa lang. Ang sinasabi po ni SP Alan nun, pag-usapan na natin, they were not trying to get to divide the House to vote yes or no, but rather to start the discussions. Kung nasa Senado ka ba, maano mo ma yan? Magagawa, magtatry mo makompromise ng mga taong yan? No, it's really just a numbers game for now, no. So any number na madadagdag po dun sa majority will definitely help, but not me in particular. And baka magka-Senate coup sa Saka, alam Monday. mo, yung internal rules and procedures ng both houses, you can always suspend that by a vote of majority. Kahit ano pang rule na yan, pwedeng baguhin by the majority vote. Anytime. Ganun yan. At ano na yan, Yes. may marami ng rules na, marami ng ganyan. Na, Sa hearing ko, Okay. pag pinapagsalita yung mga hindi pwede magsalita, suspension of rules yun. Yeah. Ito tatanungin ko sa tatlong gentlemen na to. Total may ano sila, no? Ano ang problema? Yung rules o Senate rules o yung mga senators who rule? Who prefer to rule? Ako na po muna. O sige. Kasi po, hindi natin pwedeng patuloy na gawin to lagi na yung mga personality ina-attack natin eh. This is the product of the system. The Senate was designed to argue against itself. Okay lang po yan, kahit yung personalan nilang pasaring, I have no objection to it kasi kuminsan they have to participate in trying to get the sympathy of the crowd, no? Yeah. O, normal yan eh, you cannot take that away from them. Wag lang mag-cross ng line Yeah. that we weaponize the bureaucracies of the government and to file trumped-up charges allegedly, tapos biglang hindi na pabobotohin kasi malapit na po yan sa parang kumbaga violent takeover. Si Congressman, alam ko, parliamentary courtesy, pero gawin natin House rules or the House members want to rule? alam mo, Para applicable sa kanya. Hindi And niya, let's suspend. hindi niya ma-invoke yung hindi. Okay, anti-parliamentary. Yes, ganito let's lang. suspend. Ganito. Alam mo, sa totoo lang, dati naman may debate, may away sa mga Senado. Kaya lang masyadong personal ngayon kasi may flood control. Yan. Yan, kaya naging personalan. May pinoprotektahan. Bawat isa, pinoprotektahan ng interes ni Marcos, pinoprotektahan ng interes ni Duterte. Kaya masyadong personal yung away nila. Pero wala namang masama na magbangayan, mag-away. Alam mo, kasi syempre pagka nagdidebate ka, passionate ka dun sa mga advocacies mo, okay lang yun. Pero Okay. ito, talagang may napakalaking problema na dulot itong pinakamalaking korupsyon sa budget at sa infrastructure. Okay. Yan yung nagpapabagsak sa bansa natin. Small insertion, Mami Chu.